lungkot. You know? Nakita ninyo, narinig ninyo si Agent Morales, pinagtulungan, tumayo, gustong bastusin. Binribe, subukang i-alreglo, i-bribe. Nakita niyo sa CCTV. Pero hindi po siya nagpatinag, tumayo siya sa katotohanan. So, I believe, naniniwala ako na ang taong bayan, lalo pang magtatayo sa likod niya. At wag nating bibitawan itong issue na ito. Doon sa mga nagpapadala ng inyong tulong, maraming salamat po na sa inyong pinaparating na tulong, pero sa dami ng mga messages ko na hindi ko na kinakaya, dahil ang dami din po mga reklamo, mga issue, gusto ko po sana doon sa mga gustong tumulong kay JM, dito po kayo mag-email po kayo ng diretso sa kanya. Ayan po yung kanyang email, agentjonathanmorales@gmail.com. Diretso po niya kayo masasagot, yung mga nagpapahatid ng tulong, yung mga nag-i-email sa akin, yung sa email ko, bibigyan ko pa rin kayo ng information, pero mas mabuti, diretso po yung tulong nyo sa kanya. Mga kababayan, actually, hindi niya to alam. Okay? May interview lang siya. Gusto kong sabihin dito, huwag kayong umalis. Nakarating sa akin na sa May 20, okay, paplano siyang arestuhin sa papaanong paraan. Pinapa-confirm pa natin to, okay? Pinapa-confirm pa natin to, pero kailangan nyong malaman, meron daw, okay, allegedly, ayon sa ating informante, na final na cyber libel case kay Agent Morales. I-verify ko, pero bakit kailangan ko tong sabihin sa inyo? Dahil ang plano ng bangag na gobyernong ito, no, pwede sumigaw, nasa office pala ako ngayon. Okay? Mga palangga. Ang plano ng bangag na gobyernong ito ay hindi nila ipapatuloy si Morales sa susunod na hearing. So nagtanim sila, nag-fabricate sila, allegedly, ng cyber libel case. Para pagpasok ni Morales sa Senado, dadamputin siya. Alam nyo yan. Pwede pong mangyari, pwedeng hindi. Pero ayon sa ating informante, Maharlika, kailangan mong sabihin sa taong bayan. Dahil hindi nga nagtagumpay si Jinggoy Estrada, si Escudero, si Zubiri, you know, hindi sila nagtagumpay na pigilan si Senator Bato na stop na yung succeeding hearing. So ang kanilang evil plan, may tatlong kaso, merong silang final na bago, yung cyber libel, estafa, at 3 tao daw ang nag-file ng case. Ngayon, bago ito. Yung cyber libel, 2 weeks ago lang daw final. So, tinanong ko tinanong ko si Jonathan Morales, no, kanina, kung may natanggap ba siya. Ang sabi, ayoko lang kasi sirain yung moment niya, no, sa interview. Sabi ko, sir, may natanggap ba kayong, awaran, sa PINA o anything na document dito sa cyber libel? Wala siyang kaalam-alam. Ngayon, sabi ko sa kanya, sige, let's talk about that. Mag-live na tayo kasi wala na tayong oras. Okay? So, gusto kong sabihin, may nakarating po na may di umanong fabricated cyber libel case. Ang sabi nga po sa akin ng informante, Miss Maharlika, paghandain mo si Morales ng 120,000 pesos ba? Kasi yung piyansa daw sa cyber libel case is 40,000 dyan sa Pilipinas. 40,000 pesos plus doon sa dalawang case, basta total of 120,000. Ang sabi sa akin, kung may mga kakilalang abogado na tutulong kay Morales, paalertuhin niya na bago pa siya pumunta doon sa Senate. Ready na para kung ano yung mga legal nila, kung mayroon na siyang warrant of arrest na hindi niya alam, makapagpiyansa agad siya, then may abogado siya na tutulong sa kanya. Mga palangga, sinasabi ko to na baka sakaling hindi nila ituloy ito. Pero ngayon, alam nyo na.
Hindi pa po ito alam ni Agent Morales itong mga sinasabi ko. Ang tanong ko lang sa kanya, na may alam mo ba na